Hi guys, good morning. Good morning sa inyo lahat dyan in other places in our town, and other places in the Philippines, and other places in the whole world. So, hello sa inyo lahat. Kumusta kayong lahat? And I'm here again, Mami Ria, for some chunks of wisdom from above na mababasa natin sa 1 Timothy or ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. So guys, come on, basahin natin. Ang pagkilala sa habag ng Diyos. Ano ba ito? Sabi ni Pablo, nagpapasalamat siya sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Nagpapasalamat siya kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa kanya ng lakas para sa gawain ito, sapagkat siya'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya si Pablo upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita si Pablo laban sa kanya. Bukod dito ay inusig ni Pablo siya at nilait. Sa kabila nito ay kinahabagan si Pablo ng Diyos sapagkat hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa noong hindi pa siya naniniwala sa Diyos. Iginawad sa kanya ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakibang pananampalataya at pag-ibig na nasa kanya dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sabi ni Pablo, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako, sabi ni Pablo, ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Timoteo, anak ko, sabi niya kay Timothy, ang mga bagay na ito ay tinatagubilin ko sa iyo ayon sa malaunang inihula sa iyo. Ang hula nawang ito ang magpasigla sa iyong pakikipaglaban na may pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumusunod sa kanilang budhi at dahil dito ay winasak nila ang kanilang pananampalataya. Kabilang dito sina Himeneo at Alejandro, ibinigay ko na sila kay Satanas upang turuang huwag magsalita ng laban sa Diyos. Hallelujah. So, ano ang hiwaga ng ating relihiyon? Malalaman natin ito sa sulat ni Pablo sa 1 Timoteo, 1 Timoteo chapter 3 verse 14. Sabi niya rito, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, isinulat ko rin ang mga tagubiling ito. Upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Ano ito, guys? Siya'y nahayag na maging tao, ang Panginoong Hesus, at pinatotohanan ng Espiritu, ang Diyos. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Yon ang hiwaga ng ating relihiyon, guys. Ang Kristyanismo, ang Christianity. So ano ang mga gurong bulaan? Maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas daw. Pagbabawalan nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos para kaining may pasasalamat sa mga sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Hallelujah, naniniwala ako ron, guys. Tama. So ano ang mabuting lingkod ni Kristo Jesus? Sabi ni Pablo, ikaw ay magiging mabuting lingkod.
ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ang tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pagaksayahan ng panahon ng mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. Yun, guys. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang na sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito at ang dapat paniwalaan. Dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito, sabi niya kay Timoteo. Huwag mong bigyan daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwara ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating, sabi ni Pablo. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo na matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. In chapter 5, sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda sa iyo, kundi pakiusapan mo silang tulad ng iyong ama. Ibilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki, ituring mong ina ang matatandang babae, at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang kapatid mo rin. Igalang mo tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maaasahan sa buhay. Kung ang isang babaeng balo ay may anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na babaeng balo ay yaong nag-iisa na sa buhay. Ang Diyos ang tanging niyang pag-asa, kaya patuloy siyang dumadalangin gabit araw, ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito nang hindi sila mapintasan. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Ang mga tulad nito ang isasama mo sa talaan ng mga babaeng balo, di kukulangin sa 60 taon, minsan lamang nag-asawa at kilala sa paggawa ng mabuti, napalaki ng maayos ang kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa mga nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod sa mga hinirang ng Diyos, tumulong sa nangangailangan, at itinilaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yun ang mga babaeng balo na dapat tulungan, sabi niya kay Timoteo. Huwag mong isasama sa talaan ang mga balong bata pa sapagkat kapag nag-alab ang pagnanasang mag-asawa uli ng mga iyan, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. Dahil dito ay nasisira nila sa una nilang pangako at matututo silang magtamad at magaksaya sa panahon sa pangangapit bahay. Ang masama pa nito, sila ay magiging mapanghimasok at madaldal. Kaya't sa ganang akin, mabuti pang sila'y mag-asawa muli, magkaanak at pagyamanin ng sarili sa bayan para hindi magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kaaway na mapagwikaan tayo ng masama. Sinasabi ko ito sapagkat may ilan ng balo ang nahikayat ni Satanas. Kailangang alagaan ng mga babaeng mananampalataya ang kamag-anak nilang balo nang hindi sila maging dahilan ng iglesia. Sa gayon, ang pansin sa iglesia ay maiuukol sa mga balo na walang ibang inaasahan. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahuhusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ng baka hanggang ginagamit sa pagigiik. Nasusulat din ang manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Huwag mong tatanggapin ng paratang sa isang matanda kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba.
Sa harapan ng Diyos at ni Kristo, Jesus at ng kanyang mga anghel, iniutos kong isagawa mo ang mga tagubiling ito ng walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihan mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Malinis. Huwag tubig lang ang inumin mo. Uminom ka rin ng kaunting alak. Ito'y makatutulong sa iyong panunaw at sa iyong kalusugan sapagkat lagi kang sinisikmura. So pinapayuhan ni Pablo sa Timoteo ng mga dapat niyang gawin habang siya'y nabubuhay. May mga taong lantad na lantad ang kasalanan bago pa makaabot sa hukuman. Ang kasalanan naman ng iba yung huli na akong mahayag. Gayon din naman may mabubuting gawa na madaling mapansin kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi may lilihim habang panahon. Dapat igalang ng mga alipin ng kanilang Panginoon para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Hindi dapat hamakin ng mga alipin ng kanilang Panginoon dahil sa sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Ang pakikipagtalo at ang pag-ibig sa salapi. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito, sabi ni Pablo kay Timoteo. Sino man nagtuturo ng iba kaysa rito ay hindi sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan. Sila ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na nila ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga pagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig na sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad ng magkamal ng salapi ay may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Hallelujah. So mga pansariling tagubilin, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, sabi ni Pablo kay Timoteo, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong pagmakakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo, Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito ay panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon siya ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan ang nananahan sa liwanag at na di matitinag. Hindi siya nakita o na makikita ni numan sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan, ang Diyos Ama. Amen. Sabihin mo sa mga mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang hindi mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay na ating ikinasisiya. Hallelujah! Turuan mo silang gumawa na mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang hindi nakalulugod sa Diyos at ang mga pangangatwiran ng lisyang karunungan. Ang mga namamaraling may ganitong karunungan ay nalihis na sa pananampalataya. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Diyos, sabi ni Pablo kay Timoteo. So guys, mga habilin ni Pablo kay Timoteo habang siya'y nasa ibang lugar.
habang siya ay nagmiministeryo sa ibang lugar sa Israel. Si Timoteo nga pala guys, ay isang kabataang Kristiyano na taga-Asia Minor. Griego ang kanyang ama at Hudyo naman ang ina. Siya ang naging kasama at katulong ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, 3 pangunahing paksa ang tinalakay. Una, ang sulat na ito ay babala laban sa maling turo na iglesia, tulad ng paniniwala na ang mundo ay masama at matatamo lamang ang kaligtasan sa pamamagitan ng kaalamang lihim at sa pagsasagawa ng ilang alituntunin gaya ng di pagkain ng ilang uri ng pagkain at di pag-aasawa. Hindi ganun yun guys. Nilalaman din ng sulat ang mga tagubilin tungkol sa pamamahala at pagsamba sa loob ng iglesia, lakip ang paglalarawan sa uri ng karakter na dapat taglayin ng mga pinuno at mga naglilingkod sa iglesia. Sa dakong huli, pinayuhan niya si Timoteo na maging mabuting lingkod ni Kristo Jesucristo at pinaalalahanan sa mga pananagutan niya sa kapwa mananampalataya. So guys, alamin natin ang susunod na sulat ni Pablo kay Timoteo. So sa susunod ko na sasabihin sa inyo. So guys, parang iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang nahahapo ako. Parang hirap na hirap ako guys. Siguro kasi yung panahon, yung klima sa panahon ngayon, tag-ulan. So, maulan ngayong araw na to. So, nalulumo yung utak ko, guys. So, makulimlim ang panahon. So, parang nakakatamad kung iisipin. Pero guys, yun lang ang masasabi ko ngayon for now. So, yun ang 1 Timothy. So, ang 2 Timothy ay ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay isang pagpapayo sa nakababatang kamanggagawa niya. Si Timoteo nga. Katatagan ng pangunahing paksa nito. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo at pinasigla para magpatuloy sa pagsaksi ng buong katapatan para kay Hesukristo at matatag na panghawakan ang turo ng banal na kasulatan. Ipinayo rin niyang ganapin ang kanyang tungkulin bilang guro at tagapangaral. Lahat ng ito ay nararapat niyang gawin kahit siya dumanas ng kahirapan at pagsalungat. May babala rin siya kay Timoteo tungkol sa mga walang kabuluhang pakikipagtalo na walang idudulot, kundi kapahamakan ng mga nakikinig. So, guys, basahin natin. So, nasabi ko na to sa first vlog ko, yung Ria Palma Rogas channel. So, nakalagay doon, hanapin nyo lang Timoteo. So, pag nakita nyo yung Timoteo o yung pabagat o title na Timothy, mababasa nyo doon ang mga sulat ni Pablo kay Timoteo sa New Testament o sa Bagong Tipan sa Biblia. And guys, nandito ng anak ko, nakauwi na. It's 1 o'clock na. So, 1 p.m. ang uwian nila sa school. So, nakauwi ng anak ko. So, kumakain na siya ngayon ng tanghalian. So, thank you God. Salamat po. At maayos at payapa at ligtas na nakauwi si Ana sa lugar namin. Mula sa school niya, sa Integrated High School. So, guys, medyo malamlam ang klima ngayon. So, makulimlim. So, medyo mahirap magsalita. Nahihirapan ako magsalita. Parang may sumasagabal sa pagsasalita ko. Parang may nagpapahinto sa akin sa pagsasalita. Pero guys, hindi nila ako mapapatigil sa pagsasalita ko. Gusto kong ibahagi sa inyo ang gustong ibahagi ng Holy Spirit sa atin. So guys, kumusta kayo? Kumusta kayo ngayon? Kumusta tayong lahat? Sa araw ng Thursday. So, Huwebes ngayon and malapit na ang eleksyon sa October 30 na.
So, boboto na ako, guys. So, malapit na akong bumoto. Kanina, nangampanya yung mga local officials ng barangay namin dito sa San Esteban, Barangay San Esteban, Dasmariñas, Cavite, Area 1, Philippines. So, nakita ko sila kanina. So, namimigay sila ng mga leaflets, mga tracts, mga picture nila and mga pangalan nila para makilala namin ng mga bumoboto rito kung sino yung mga naglalaban-laban sa mga local officials ng barangay. So, yon, makikilala ko na sila during these times na araw-araw silang, what do you call that? Yung magpapakilala sa akin, magpapakilala sila sa amin ng mga taga rito sa barangay namin. So, malapit ng election, guys. So, natutuwa ako sa Panginoon, natutuwa ako sa Diyos kasi tatapusin niya na ang paghihirap ko. Pagkatapos ng eleksyon, maaring lumipat na ako ng bahay cause hindi na ako dito titira, guys. So, thank you, God. Salamat po. Aalis na ako sa lugar na to and makakasama ko na yung asawa ko at yung pamilya ko, yung anak ko sa ibang lugar. So, salamat po, Panginoon. And yung mga maiiwan ko, mahal ko sa buhay, so magsasama-sama na sila ng mga pamilya nila. And may bagong chapter na ng buhay ko, guys. Thank you, Lord. Salamat po. Ang pag-aasawa. Yun. And yung mga kaibigan ko, ayun, ganun pa rin sila. Lagi pa rin nila ako minamahal. And ayun, ayos na ang buhay ko. So, matapos na tong election time na to, election year na to, dito sa lugar namin, makakaalis na ako dito sa lugar namin. Thank you, Lord. And sana magkita na kami ng asawa ko. Yun. So, namimiss ko na siya. Cause 7 years na kaming hindi nagkikita, guys. So, sana pumunta na siya rito and sunduin niya na kami ng anak niya. Yun. Sunduin na kami dalawa ng anak namin. No, yun. Tapos, doon na kami titira sa bahay na ipinagawa niya sa isang subdivision sa Maynila. So, thank you, God. Salamat po. Sana mangyari na ngayon na yun sa taong ito. Kasi ang hirap dito. Hindi ko na matagalan dito. So, paano, guys? Yun lang ang may share ko sa inyo. So, bye for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. And live life to its fullest measure. Magagawa natin to kung ikalulugod ng Diyos ang gagawin natin araw-araw. Okay? Hayaan niya tayo mag-live life to the fullest measure. Yun. Nang siksik, liglig at umaapaw ang buhay natin. Okay, guys? So, bye for now. This is Mami Yang. Bye! See you next time. God bless!